Yan mga idol, update dito sa ginagawa kong disipan. Ito yung kanyang stock battery. Firefly lead acid, 4 volts, 3Ah. Ang plano ko sana ay gumawa ng 1S LiPo4 3.2 volts. Yan, apat na yung nagawa ko pero palpak pala to. Dahil hanggang 3.2 volts to 3.6 volts lang tong 1S LiPo4. At babagsak pa siya sa 3.4 volts pag nag-resting voltage na siya o pag ginagamit na siya. So, nadetect ng disipan board na lowbat na yung battery kaya kinakat off niya na yung supply. May low voltage protection din siguro yung disipan board, no? Kaya ganoon yung nangyayari. Dahil kailangan 4 volts talaga yung ating battery, kagaya nitong stock battery na may 4 volts. At chinek ko rin yung charging voltage ng disipan board, nasa 5 volt. So mababa talaga yung voltage nitong LiPo4 dahil 3.2 volts to 3.6 volts lang to. Kaya ang kailangan natin siguro gamitin na battery ay lithium ion dahil ito ay may 4.2 volts. Ayan. Kaya may reach pa rin natin yung full voltage niya pag ginamit natin dun sa disipan. Dahil nga hanggang 5 volts yung charging voltage ng disipan. So na-test ko naman na to. Gumagana naman siya pero yung battery indicator nagbi-blink. Ibig sabihin na-detect ng disipan board na palowbat na yung battery, no? Kaya may blinking na nangyayari. Pero pag ito ang ginamit nating battery lithium ion, walang blinking dun sa battery indicator. Dahil ito ay nasa 4 volts. So na-detect ng disipan board na meron pa rin siyang karga o full charge pa rin siya. So i-test natin. Pakita ko sa inyo. Tabi lang muna natin tong ibang battery. Ito na yung gamitin natin. Yung malaki-laking battery. Ito yung disipan. Yung battery. Salpak natin yung battery. Okay. Ayan na, blinking yung kanyang battery indicator dito. Start natin. Ayan, nagbi-blink. So, ibig sabihin siguro na-detect ng board na palowbat na yung battery dahil nasa 3.3 volts na lang to. Nasa sa low tayo. Medium natin, yan. Nagana naman siya. Yan. Yan, high. Nagana naman siya pero nagbi-blink yung kanyang battery. Okay, ibig sabihin palowbat na. Pero full charge talaga tong LiPo4 natin. Magkaiba kasi ang voltage, no, nito at nung stock board. Malayo. Kaya may blinking na nangyayari dito. So hindi natin ma-maximize yung capacity nitong LiPo4 dahil nga baka biglang mag-cut off to pag nasa 3 volts na. Baka merong low voltage protection nitong stock board, no. Yan. So ang plano ko dito, itong lithium ion ang gamitin. So i-test din natin to. Walang blinking na mangyayari dyan. Okay, hugutin mo natin. Test natin. Lithium ion. Yan. Okay, medyo high agad natin. Yan, oh, walang blinking. Dahil itong battery ay nasa 4 volts pa. So na-detect ng board na full charge pa siya. Check natin sa multi-tester. Ayan. Ayan, oh, meron pa tayong 4 volts. Swak na swak dun sa stock battery nitong disipan. Kaya walang blinking na nangyayari. Ayan, oh. Alright. So yun mga idol, may bago na naman tayong natutunan dito. Hindi porket lead acid yung stock battery, eh LiPo4 battery na rin yung pamalit. Lagi nyo i-check yung stock voltage ng battery and charging voltage ng board para ma-check natin kung compatible sa lithium ion battery. Okay? Siyempre lalagyan pa rin natin yan ng BMS para sa protection dahil hanggang 5 volts yung charging voltage na itong board. So yun lang mga idol. Salamat.